dito. Nag-harvest ako ng puno ng pakol, saging na may buto. Nandito lang yan sa gilid ng kalsada, marami, kaya mabilis ko lang makukuha. Oops, wait lang, wait. Excited ng kumain. Isa lang, mahina ang kalaban. Itong malalaki, kanina pa ito kalabit ng kalabit sa akin. Tikim lang muna, maghahanda pa po ng inyong pagkain. Dahil kayo malalaki na, sasamahan na natin ng organic na makukuha natin dito sa ating paligid. Hindi puro feeds, malulugi tayo. Yung ating gigilingin ngayon, yung mga bata pa na saging. Napakarami kasi doon sa daanan. Ayan o, dami nito. Yung iba, kahit isabit lang natin sa loob ng kulungan, tutukain nila yan. Pero mas mainam pag shredder para makain nila lahat. Ito, snack nila. O unti-untiin yan tukain hanggang maubos. Kasama yung katawan, tutukain nila yan kasi malambot ito dahil bata pa. Nagbibigay din tayo ng banana trunk na may halo na pampaitlog. So diba, diskarte lang ang kailangan para makatipid at maitaguyod natin yung ating pag-aalaga at sa ating pangarap na farm. Nasa ating mga kamay, diskarte kung paano tayo makakapagpakain nang hindi tayo gagastos ng malaki. Yung number 1 na problema sa pag-aalaga ng livestock, katulad na lang nito, ay ang napakamahal na commercial feeds. Kaya kung wala tayong diskarte, tiyak malulugi tayo. Katulad ng aking ginawa kahapon, hinaluan ko ng feeds yung ating banana trunk. Pagkatapos kong i-mix, isasalang ulit dito sa ating shredder para maganda yung quality ng ating semi-organic na pagkain para sa ating mga alaga.
Grabe, ang ganda na kinalabasan, oh. Kahapon ko lang yan nag-discover na pagkatapos haluin, isa lang ulit. Ganda ng quality. Sulit ang pagod mga kapangers. Araw-araw bakbakan dito sa aking munting farm. Boom. Ito nga ating mga native na manok mga kapangers. Since napansin ko doon sa isa, nasa labas, kahit hindi tayo nabibigay ng pagkain doon sa isa native na lumabas, palaging busog. Ang gagawin ko dito, papakawalan ko yung mga native kasi hindi naman lumalayo, nandito lang paikot-ikot. Papakawalan ko yung mga native at saka gagawin ko dyan sa gilid ng pinakabubong. Dahil ito yung pinakamalaki na kulungan. Pag lumaki na yung 50 na Peking duck, dito ko ilalagay. Tapos doon, paghahatiin ko Muscovy duck at saka Bengala. Yung mga native natin, naka-free range lang dito. Paghapon, ang pagkain nasa loob ng kanilang pinakakulungan. Meron silang kulungan pero open lang. Para paggabi, doon sila matutulog. Yun yung aking idea. Ito yung paliguan ng mga malalaking Peking duck. Sa mga bago pa lang nakakita sa aking YouTube channel, ito yung pinakauna na ating ginawa na kulungan. Inaabot kami dito ng hanggang alas 9 ng gabi dahil sobrang excited pa namin. Kasunod ito, yung kinalalagyan ng Peking duck. Pagkatapos, ito yung pangatlo, yung kinalalagyan ng heritage chicken. At mayroon tayong kulungan doon sa pinakagilid ng ating lupa. Nandoon nakalagay yung ating mga native na baboy. Sa mga kaparmers natin na nagtatanong, ilang hectares ba? Gaano ba kalawak ang iyong lupa? Sa totoo lang mga kaparmers, hindi ito umabot ng 1 hektarya. Itong lupa na ito na kinalalagyan ng aking mga alaga at ng aking triangle house, ito po ay nasa 8,000 square meter plus lang. Hindi po umabot ng 9,000 square meter. Kumbaga, hindi naman ganun kalaki. Pero para sa akin, kung magaling lang tayong mag-organize, para sa akin malaki na ang 8,000 square meter kung i-organize lang natin ng tama yung ating mga alaga. Katulad nito, hindi pa nga tayo nakakarating dun sa dulo, marami na akong alaga na nalagay dito. Yung plano ko dito, makapaglagay ng kambingan, kung papalarin, baka. Meron mga nangingitlog. Diyan sa ilalim, meron na yung mga itlog. Andun pa yung isa. Dito walang umiitlog. Ang teknik niyan para may mga itlog, dito. Meron ako isa.
Pahiram isa. Pahiram ako isa. Kaya magpahiram ah. Lagyan natin ng isa. Minit-init pa. Pag nilagyan niya ng isa, merong may itlog dyan. Ayan. Patapang. Iwan ko muna sila para makafocus sa pangingitlog. Ayan o. Inuunti-unting tukain yung puno ng saging. Mamayang hapon, pagbalik ko, tangkay na lang yan. Last 9:30 na. Papunta naman ako dun sa bahay. Kakain ng konti lang para hindi lumaki ang tiyan. Pagkatapos mag-open sa shop. Meron tayong car trunk surprise mga kaparmos. Happy birthday. Napanda sa akong palay. Urgent. Di ba? May pagapakuan. Pa-surprise pa na ako. Tapi apa lata? Ibinta ka pa. Ibinta ka pa. Ang pagkita na pesil yan ah. Biti ang lata. Isang ganitong bigas, 80 ang bayad dito. Sa inyo mga kaparmers, magkano? Makina ng truck ang gamit nila. Diesel. Oh, may itlog ah. Sige. May nagtatawa. Uy, may itlog ah. Kita ko. May lumlum ano? Damon punay. May lumlum nga. Ano na? Oh, pagay na ito heton. Bis Mariasa. Ito ano yan baga? Pay mo na yung mangyari. Ha? Oh, iya, dati bunay. Oo. Kuhan, iba nga kuhan manok na pinanmulay na kakuhan. Kora itong itlog mga kaparmers oh. Meron pa dito. Ay, sus. Meron na yung itlog dito kaparmers. Ayan, ano na. Ito pa nga, ito pa ito sa. Kaya nagkuhan na ako na yung isla. Kanya-kanyang pwesto oh. Kahit maingay yung makina. Lagi balik na pangyara ako. Balik na ako na. Sobra 4 na sako yan. Tingnan natin mamaya kung ilan ang bigas. Nagpira tayo mo, upa. Nagkuhan. Tigi-tigi. Kuhan din, balik din, simenta. Ang sako? Itlata. Itlata. Kung sa kasako? Kaya naman kalata? Kuhan man din eh. Ito ini. Yan, nasuka din yan sa ko yan. Mapito man itong. Kalata mo. 350 itong. 350. Sunod na kami na pa papa. Ang matag titira. Muwari nga ni. Mabalik ko nga ni. Ha? Nga da. Baboy ng manok. Halo-halo. Bisa no. Pataon. Oo. Eh, kami ano, pato. Pato. Pabo. May patog pa ko. Sa limang kundi. Dito binubuhos yung palay. Ayan o. Dadaan dito. Punta sa loob. Pagdating dito sa baba, aakyat. Pag-akyat, iuhulog. Nandiyan yung makina. Napakaingay dito mga kamalmos. Iwan ko lang kung maririnig nyo ako. Bigas na. Mayroon na tayong lugawin. Ito yung binlod oh.
Ang ipapakita ko ngayon, 2 salang. Kaninang umaga, 2 salang yon sa shredder. Pero may halo na commercial feeds. Ito naman, sinalang ko na ng isang beses, yung banana trunk. Susubukan ko kung saan yung mas maganda. Nadepende sa inyong diskarte. Para sa inyong mga kaparmers, saan ba yung mas maganda? Ito, wala pa itong halong commercial feeds. Nakita nyo naman kung gaano kabilis yung pangalawang salang. Ito ang kanyang quality. Ngayon naman, ang gagawin natin, hahaluan natin ng commercial feeds. Ang kagandahan dito, ito ang ipapakita ko sa inyo na idea. Tanggalin ko muna para malinis. Meron pa palang laman dito sa loob. Oh, tama na. Yung aking kamay. Wow, ingay. Dulo lang ito ah. Dahan-dahan, baka umaba yung aking pangalan. Ang kagandahan dito, na wala pang halong commercial feeds, pwede ko silang paghihiwalayin para sa alagang baboy, nangingitlog na manok, at mga native na manok. Ang point ko is, para sa mga native na manok, Peking duck, ang aking hinahalo doon is crumble. Yung normal lang na crumble, mga farmers. Doon naman sa ating heritage chicken, yung aking hinahalo ay yung LEX. So kung pagkahaluin natin lahat ng commercial feeds, magsasama-sama. Para sa akin, mas mainam siguro to, mas matrabaho nga lang. Katulad nito, para sa alaga nating native na baboy. Ganun lang. Ito, para sa ating mga heritage chicken. Siguro marami to. Dagdagan natin yun dahil nagbibigay naman ako ng commercial feeds doon sa ating mga heritage chicken. Kunti lang, kumbaga pampabusog. Kung hindi man sila nabusog sa commercial feeds, dito sa pangalawang ibibigay natin, mas mabubusog sila. Tika lang, merong tawag. Hello? What's that one? See. Mayroon tayo ka-farmers, ito. Mayroon akong gustong sabihin sa inyo, napapansin nyo naman, mag-isa na lang ako. Saka na natin pag-usapan. Mayroon akong ka-meeting ngayon. Iiwan ko muna ito, mga ka-farmers. At gusto ko ipakita sa kanya kung magugustuhan niya dito. Okay? Kasi nga, ito nga ang nangyari. Si Brad kasi, kung makikita nyo, napaka sipag. Okay? Napakasipag sa video, napakasipag sa ano. Babay mo na, mama. Napakasipag sa video si Brad. Pero sa likod nun, hindi ko naman sa sinisiraan dahil kapatid ko yon. Ang gusto niyang trabaho is hayahay lang. Yung katapos sa magpakain ng manok, yun lang, magsisilpon na, uuwi na sa bahay, magsisilpon. Ako mga ka-farmers, hindi ho ako ganun eh. Kahit ako yung nagpapasahod,
Ako nagbibigay ng sahod, lahat libre yun. Sahod maganda. Pero yung kanyang performance ay hindi pa kaganon ka ganda at yung kanyang experience, yung kanyang isip. Pag sinasabihan mo, parang galit pa, hindi mo mamansin. Kaya sinabi ko muna, mas maganda, pahinga ka muna. Okay? Maghahanap ako ng mas deserving na tao na talagang magtatrabaho ng maayos. Kasi nga, bunso namin yon. Para wala kayong maging problema, sabi ko, sige, malis ka na lang, try mo sa iba magtrabaho. Kasi, para sa kanya, napakabigat ng trabaho ito. Alam niyo mga farmers, para sa akin ha, bilang isang ex-abroad, para sa akin, napakadaling trabaho ito. Pagpapakain ng umaga, 1 kalahating oras, tapos ko na yon. Dito, kung hindi lang ako nag-vlog, hindi lang ako nagpapakita ng mga video sa inyo, 1 oras hanggang 1 kalahating oras, tapos kong pakainin yan. Kung may extra akong oras, nagtatanim ako ng saging, paikot. Naglilinis ho ako. Sa kanya, walang ganon. Kailangan mong sabihan every time. Yun po yung problema kay Brad. Makikita nyo, masipag. Siyempre, palagi kong sinasabi, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pero halos hindi mangyari. Siyempre, yung mga nakikita sa camera, hindi naman yun talaga. Okay? Alangan ipakita ko yung hindi siya nagkikipag-cooperate. Ilang buwan akong nagtiis sa kanya, pero ganoon talaga. Sabi ko, pahinga ka muna. Kung naboboard ka dito dahil nandito ka sa isang probinsya, sabi ko, try mong magtrabaho sa syudad. Try mong magtrabaho sa Maynila. Okay? Kung gaano katindi ang trabaho doon. Gigising ka ng umaga, gigising ka ng madaling araw para makipagsiksikan. Halos wala kang matira sa sahod dahil sa gastusin doon. Actually mga ka-farmers, maganda ang sahod niya dito. Mas maganda pa sa mga nagtatrabaho dyan sa mga tindahan. Okay. Yung mga nagtatrabaho sa tindahan, tinanong ko, hindi ko nasasabihin, mas malaki pa yung sa kanya. Tapos, ang kagandahan sa kanya, lahat ho libre. Kung wala siyang gagastusin, yung pira na yon, pwede niyang maipon. Sabi ko, ibili mo ng alaga. Pag mabili mo ng alaga, ilagay mo dito. Sa'yo yan. Kaso, ayaw niya. Kasi ang isip niya is bata. Bata pang isip, ang gusto niya bumili ng motor, rider, magpasikat sa mga tao. Sabi ko, hindi ganyan ang buhay, Brad. Ako, Brad, napakarami ko experience. Grabe. Nakatikim ako ng mga matitinding mura, malutong na mura, galing sa iba't ibang mga amo. Sabi ko, yung mga salita ko ay hindi pa yun. Kumbaga, pinapamatured ko lang. Binabahagi ko lang kung anong meron akong natutunan. Pero para sa kanya, hindi maganda. Dahil napapagalitan ko daw siya. Ngayon, naghahanap ako ng kasama dito. Okay? Actually, marami akong makukuha. Ang gusto ko lang is trabaho. Ako talaga, nagbibigay ako ng sahod. Wala pa sa katapusan. Kumbaga, palaging advance ako magbigay ng sahod. At saka, yung sahod mo, kung hindi ka mabisyong tao, buong-buo sa'yo yun. At saka, ang style ko mga ka-farmers, kung wari, ang aking bibigay na sahod is 9,000. Kung ikaw ay masipag, magtatanim ka ng mga saging, magtatanim ka na ganito, magbibigay ho ako ng bonus. Nagbibigay ako. Bawat araw, minsan na 20, 50, 100, pang-stock yon, hindi yon bonus mga ka-farmers. Pagdating sa katapusan, kung maganda yung kanyang performance, nakikita ko naglilinis siya, nagbibigay ako ng bonus. Yan ang sabi ko sa kanya. Pero wala eh. Lahat kailangan ko pong sabihin. Para siyang pako na kailangan kong pupukin lagi. Ganon ang nangyari. Sabi ko, pasensyaan tayo Brad, trabaho lang. Hindi porkit sa atin to, patulog-tulog na lang tayo. Dahil ako nakikita nyo naman kung gaano yung aking trabaho dito sa ating sinisimulan na mini farm. At nandoon pa ako nagtatrabaho sa flower shop na aking binibuild. Para sabi ko sa kanya, sabi ko sa aking mga kapatid, sabi ko, gusto ko magtayo kasi ng isang negosyo na pati kayo pwede makapagtrabaho dito kaysa naman magtrabaho tayo sa ibang tao, di ba? So ayan,
ito, merong tumawag sa akin, meron daw interesado, isang nanay na lumapit sa akin, pumunta doon sa bahay, sabi niya, naghahanap siya ng trabaho. Yung nanay ang naghahanap. Pero, sabi ko, ang kailangan ko, katulong dito sa farm. Ang trato ko, hindi katulong. Kumbaga, talagang teamwork ho kami. Ako mismo ang nagtatrabaho. Ako mismo ang nagpapasimuno ng trabaho. Ako ang nagpapasunod. Hindi po pwedeng hahayaan ko lang magtrabaho ang isang tao na ako'y nakatitig lang. Ako ay nakatingin lang. Tingnan niya, tumitindig yung aking balahibo. Pasensya na naglalabas ako ng hininain. Actually, nakakapagod pero yan talaga ang buhay. I need to accept the reality na hindi nila maintindihan na kailangan natin trabahuin ng maayos para hindi ho tayo malugi. So ayun, pupunta muna ako doon para makita niya yung farm. Dito muna ito. Medyo humaba yung ating usapan. Pasensya na kayo mga kaparmos. Ayan. Ito muna yan. Dahil pupunta muna ako doon. Dadalhin ko siya dito. Nalita ako magpakain ng ating mga alaga dahil meron akong in-entertain. Isang housemate na papasok sa bahay ni Kuya. Merong isang nanay pumunta sa bahay nung nakaraan araw. Sabi ni Papa, dating nagtrabaho sa kanila, naghahanap ng trabaho. Pero since yung kanyang anak yung aking kailangan, kasama ko dito sa ating farm, siya yung ating kinuha. Kasi sa bahay, hindi naman kailangan kasi wala namang masyadong kagawin. At saka si Mrs. ayaw ni Mrs. na ibang tao ang magbabantay sa aming anak. Kaya, instead na si ate yung kukunin, dahil siya ang may kailangan, sabi ko, baka mayroon kang anak na makakatulong dito sa akin, siya yung aking kukunin. So yun na nga, sa linggo daw, baka magsimula. Hindi pa sigurado kung sisimula. Tatawagan ko pa sa linggo. Ay, Parmas. Sabi niya, masipag daw siya. Sabi ko dito, walang boss-boss. Pareho lang kami magkatrabaho. Mag-aalas 6 na mga kaparmers, hindi ako makapag-video sa ating mga ginawa. Alam niyo kung bakit? Mayroon pumunta dito, tinuturing ko na bisita. Pero papasok siya sa bahay ni Kuya, baka sa linggo o sa Lunes, hindi pa sigurado. Sabi ko, magdesisyon ka ng maayos. Kasi ako, sinasabi ko sa iyo, pag nandito tayo, magkasama lang tayo sa trabaho na parang magkaibigan. Hindi ako nagpapanggap na isang boss. Okay? Madali akong kausap. Hindi ko nadurugtungan. So sana, maging okay ang lahat. So paano mga kaparmers? Ako muna iuwi dahil hapon na, magsisirado pa ako sa shop. Para sa akin yung aking kausap, yung papasok sa bahay ni Kuya, masipag at sanay sa probinsya. Pagkikilala nyo sa susunod na araw.